And hello guys, once again, welcome back muli sa ating channel. Panibagong araw, panibagong update, panibagong issue ang ating pag-uusapan. Habang yung kabila guys ay sobrang stress na kung paano nila didipinsahan yung sarili nila. Dito sa Kalingap guys ay may good news na naman. Dahil tuwang-tuwa po dito si Kalingap Rob. At nakita nyo po dyan sa ating thumbnail, may magbabalik na Kalingap Angel. Sino kaya ito? Sabi nga nila guys, huwag magsunog ng tulay kasi di natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. So dapat pag gagawa tayo ng isang malaking desisyon, pag-isipan talaga natin, di ba? So ngayon nga po ating alamin kung sino nga ba itong isang K-Angels na tila ba'y nagpapahiwatig na babalik kaya ito sa Kalingap. So alamin po natin yan mamaya at tapusin itong video na to kasi marami pa siyang mga good news na dala dito sa ating Kalingap, especially to kay Kuya Bal at kay Kalingap Rob. And speaking of Kuya Bal, sa ngayon ay nandun po si Kuya Bal sa Manila para pumunta doon sa opisina ni Sir Rapi Tulfo. So aabangan po natin kung ano ang mangyayari doon and we hope na positive ang mangyayari doon. Bago tayo magpatuloy doon sa ating reaction video, please don't forget to subscribe, paki-like and share, and paki-turn notification bell para laging updated every time na mag-a-upload po tayo. At ating suportahan ng ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog in Kalingap Rob. Suportahan din po natin ang mga keyboys, Kalingap partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayang may hirap. Huwag nating kalimutan. At syempre, yung makasama nating Kalingap reactors. Huwag din nating kalimutan yan. So ngayon guys, ito, panoorin mo natin to. Isa itong K-Angels dati na binabash din pero hindi siya nagpatulpo. Kuya Bal, nag-chat niya sa akin, hindi ko alam kung legit account po ba ito ni Kuya Bal, nag-message siya sa akin, nag-ano siya ng opportunity. Parang sa business related po yung chinachat niya sa akin. Tapos yun, nagkausap naman po kami ni Kuya Bal, pero regarding that. Pero noon, nung umalis ako sa Kalingap, kinokontent din naman ako niya ni Kuya Bal. Pero ako po kasi, parang hindi po ako basta-basta naapektuhan sa mga sinasabi. Especially pag nakikita or naano ko naman na parang ano lang, parang wala, content lang, parang may masay lang, ganyan-ganyan. Or yung mga joke na minsan nga talaga po may laman ng joke ni Kuya Bal. Pero still, okay po ang pakikitungo nila sa akin. And umalis din naman ako sa Kalingap, hindi dahil sa kanila. Hindi dahil kay Kuya Rob, hindi dahil kay Kuya Bal. Dahil yun sa mga reactors. So, yun. Kaya and hindi never ko po sila binlame regarding sa mga reactors. Kasi alam ko po na uncontrollable yun. Dati, parang medyo nagtampo din po ako nun. Kaya nga, umalis po ako. Kasi parang alam mo yun, parang mararamdaman mo na hindi ka pinagtatanggol or walang ginagawa sa'yo. Walang ginagawa para protektahan ka, ganun. Pero, pag naandun ka na pala sa sitwasyon na yun, kasi diba, may mga bagay na hindi natin maiintindihan hanggat hindi natin nararanasan. Diba, nung nag-start na ako mag-vlog, ganyan, may mga reactors na nakikipag-collaborate, ganyan. Doon ko na-realize na, oo nga, hindi sila, parang naramdaman ko yung hindi nila ako pinoprotektahan sa mga bashing kasi hindi nila ako pinoprotektahan, ganun. Wala silang control doon. Wala silang kakayahan kahit anong sabihin nilang tumigil na, ganito, ganyan. Kung ayaw tumigil ng mga reactors na mag-content, na magsalita, kung hindi ganun kataas ang respeto nila sa kay Kuya Rob, kay Kuya Bal, ganyan, walang mangyayari. Ibabash ka nila kasi trending ka, kasi pinag-uusapan ka, kasi napag-uusapan ka, kasi may pag-uusapan sa'yo, ganun. Yun yung mga na-realize ko sa mga nangyari, ganun. Pero yun, never ko po binlame na basta wala akong binlame. Kahit, ang totoo din po yung mga anti-Kalingap, hindi po yun parang nag-exaggerate lang, ganyan. Totoo po na may mga anti-Kalingap kasi, nung pag-alis ko ngayon ko lang ito ikukwento kasi parang ngayon lang ang perfect time na ma-share ko to. And i-clarify ko na wala po akong pinapanigan, ayokong makisawsaw, ayokong magano. Itong kinukwento ko is based sa nangyari sa akin, based sa na-experience ko, based sa nakita ko kung ano yung totoo, and sa mga realizations ko, ganyan. Hindi ito against sa Kalingap or against sa kabila, hindi po, wala. Parehas po sila nire-respeto ko.
And yun, totoo po yung may anti-kalingap. Kasi may mga nagme-message sa akin noon nung umalis pa ako sa kalingap, parang pinagsasalita ako ng masama sa kalingap, ganito ganyan, na na sa kanila, makipagsanib pero sa ganyan. Pero never po akong pumayag kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako ganon na para hindi ako ganong klaseng tao na magpapadikta, lalo na pag alam ko namang mali. Tapos especially parang didiktahan ako laban dun sa mga taong wala naman talagang ginawang masama sa akin, diba? So never pa ako pumayag, kaya yun, tinanggal nila ako sa GC nila. Kasi inad po nila ako, may community sila, inad nila ako sa GC nila. And yun, tinanggal nila ako and wala naman po akong pakialam. Kasi unang-una nga, hindi man para gawin ko yung pinapagawa nila. Kasi, diba, like, wala akong makitang enough reasons para gawin ko yun. And mas lamang yung gratitude ko kay Kuya Rab that time. Hindi na para sa mga reactors or sa kasi part ng community ng Kalingap ang mga reactors, diba? Yung mga nasa loob na siniraan din ako noon, pinagchismisan, ganyan kung anong sinabi na mga walang basis. Hindi lang para doon, pero para kay Kuya Rab and sa mga taong nakasama ko personally. Diba? So yun, ang daming bisita. So ang dami po nating bisita sa sa live natin. So hindi ko po yan na-expect kasi ang caption ko nga dyan is good evening lang naman. So yun, i-share ko sa inyo kung ano ang message ko that time kay Kuya Rab. And papaliwanag ko din kung ano yung na-realize ko talaga. Kasi totoo talaga to. Ito, happy birthday po Kuya Rab. Thank you, Medit. God bless you po always. Thank you po sa lahat. Sabi niya, kamusta na? Sabi ko, okay lang po Kuya Rab. Still fighting. Dami ko po na-realize for the past 1 year. Kasi last year po ito. For the past 1 year. Kasi last year po ito. For the past 1 year. Sa social media mula nung na-discover mo ako, yung mga kaya pala pinagbabawal niyo po ang connection ng Angel sa sponsors kasi hindi lahat ng tumutulong financially ay malinis ang intensyon. Kaya pala din nyo agad pinapayagan mag-vlog ang Angels kasi napakagulo at mapanakit ng social media, which is true. 100%, parang 200%, 200% legit na sobrang gulo po ng social media. And totoo naman talaga na hindi lahat ng tumutulong sa'yo or nag-o-offer sa'yo ng tulong is magtatagal or genuine talaga yung intention. Hindi. Season na lang tao. Diba? Kaya sabi ko nga dati, siguro kung maibabalik ko yung panahon, sarap pala mas nakinig ako, sarap pala hindi ako, kasi kahit hindi po ako nagsalita ng against sa kanila, syempre umalis ako ibig sabihin nun, nagkulang ako sa pagtitiwala sa kanila, diba, sa mga kung anong nangyayari, ganyan, parang mas naano ako dun sa mga bashing sa akin ng mga reactors, parang naapektuhan ako doon. Tapos, totoo yung may mga magsusunsun talaga sa'yo na, umalis ka na dyan kasi kung hindi ka halos yan, hindi ka na namin susuportahan. May mga ganun. Yan po ang Tapos, ang reply sa akin ni Kuya Rab is, oo, kasi mahirap magtiwala sa mga tao, lalo na hindi naman natin sila kaano-ano, diba? Very true. Kasi minsan nga, kamag-anak na natin or kadugo na natin, sobrang close na natin, diba? Mga tao, sobrang pinagkakatiwalaan natin. So yun na nga po guys, no? Yan po si Midet. Ayan, sobrang ganda na ni Midet. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-update ni Midet. And yun, masaya na po siya ngayon. No? Tulad po ng kanyang sinasabi na okay na po siya. So naalala ko dati sa kanya na binabash talaga siya ng todo dito. Pero hindi si Kuya Bal or si Kalinga Prab yung nang bash sa kanila. No? Yung mga ibang reactors lang. May mga ibang reactors din kasi na parang below the belt din makabanat. So yun ang isa sa dahilan na umalis siya dito sa Kalingap at sinabi naman niya dito sa video. Pero about kay Kuya Rab at kay Kuya Bal, wala po siyang hinanakit at wala rin po siyang mga sinasabing masama patungkol dito sa mag-ama. And yun, masaya po tayo dahil nakita ito ni Kalingap Rab and masaya rin po siya sa mga sinasabi ni Midet. Tulad nga po ng sinabi natin na pag gagawa tayo ng isang desisyon, dapat pag-isipan natin. Hindi lang 100 times
kung much better 1,000 times nating pag-iisipan. At higit sa lahat, huwag tayong magsunog ng tulay. Tulad po sa nangyari sa pamilya ni Biancy ngayon, so hindi natin alam kung nagsisisi man sila or hindi. Ang importante yung integridad nila, kung hindi ba ito nasisira. Kasi sobrang nakakalungkot din yung pag-alis na, yung pagkawala nila dito. Sobrang napakasama ng feedback sa kanila dahil sa nangyari ngayon, dahil sa pagpapatulpo at dahil sa lumalaban sila sa Kalingap, na in the first place ay isa ang Kalingap sa nakatulong sa kanila. So sana magiging lesson learned po ito, hindi lang po kay Midet, hindi lang po kay Biancy, sa lahat po ng mga key angels, na pag gagawa ng isang desisyon ay dapat talagang pag-isipang mabuti. So hindi natin alam kung na-stress na ba sila or masaya sila sa kanilang ginagawa, but ipag-pray natin na magkaroon ng katahimikan ang bawat partido dito sa kaguluhang ito. So yan lang muna guys ang ating update. Huwag kalimutan mag-like and share and paki-subscribe na rin po ang ating channel. Muli po guys, ito po yung host na si Chloe TV. Thank you for watching.